Breaking news, Noypi, alam mo bang pumapalo na ng mahigit sa 62 pesos ang palitan ng piso kontra sa US dollar, ha? Umabot na ng 62.24 sa pagkakalam ko. Grabe, iba na to mga ka-Noypi, iba na to. Imagine niyo, 60 pesos, sobra-sobra na yan, nag-61 itong kailan lang. Tapos ngayon pumalo na ng 62 mahigit. Aba, talagang there's something wrong na talaga sa pamumuno ng bansa natin. No? Ibig sabihin talagang super tolongges. Inutil to the highest level talaga. No? Bangag na bangag pa. Talagang wala silang maisip na mga solusyon para lang maagapan yung ganyang pag-crash ng peso. Naawa ko ng sobra-sobra mga ka-Noypi sa mga OFWs natin, no? Na talagang nagsisipag, nagsasakripisyo, no? Sa iba't ibang dako ng mundo para lang may maipadala sa mga pamilya nila dyan sa Pilipinas. Imagine niyo, kahit anong laki ng ipapadala nila dyan sa Pilipinas, no? Patuloy na bumababa ang value ng peso. Ibig sabihin, yung mga binibili nilang mga bigas dyan o mga pangunahing bilihin sa merkado, tulad na lang ng mga bigas, no? Yung mga pagkain para sa kanilang mga pamilya, hindi mahanapan ng paraan ng gobyernong bangag na ito, no? Na kahit papano mapabagal man lang yung rate ng inflation. Talagang hindi lang inflation rate ang problema natin, kundi talagang yung monetary policy, masasabi ko, no? Alam nyo, kumpara na lang natin dito sa Singapore, talagang blessing in disguise na nandito ko, no? Nang nako-compare ko din, nalalaman nyo din yung talagang kung gaano ka-effective ang government dito, no? Yung mga policies nila, mga batas nila, no? Patungkol na lang dito sa usapin to, dyan sa pag-crash nga ng Philippine peso, dito, ang Singapore dollar, no? Up to now, itong oras na nagsasalita ko sa inyo, nananatiling matatag, matigas, no? Kontra US dollar. Kung ang Singapore nagagawa nila, Pilipinas hindi magawa, di ba? Palibasa kasi ito mga ka-Noypi, hindi katulad din sa Pilipinas na puro buhaya, magnanakaw at mga inutil lang namumuno sa gobyernong bangag na ito ngayon, no? Dito sa Singapore, kabaliktaran. Pinagkakatiwalaan ng mga investors, sa mga banyagang investors, ang Singapore. Kaya nag-i-invest sila dito, no? Diyan sa Pilipinas, ang nangyayari ngayon dyan, yung mga dollar investments ng mga investors nga, tinatanggal nila, pinupull out nila dahil sa nababalitaan nilang mga korupsyon dyan sa gobyerno natin. Natatakot sila. Hindi safe ang pera nila, ang investments nila, kaya talagang tinatanggal nila. Dito, talagang nilalagay nila, pinaparking nila yung mga dolyares nila dito sa Singapore. Kaya in exchange, no, in return, talagang nagiging matatag nga ang Singapore dollar. Grabe lang talaga, no, kung may maayos lang na pulisiya dyan sa Pilipinas, hindi talaga mangyayari yan. Kumpara na lang natin ng panahon ni Tatay Digong ulit. Hindi lumalala ng ganyan ang palitan ng piso kontra dolyares. Hindi lumalala talaga. Talagang inaagapan niya yung Bangko Sentral ng Pilipinas noon. Talagang nakikipag-coordinate si Tatay Digong na magpatupad ng mga agarang mga measures, no? Para nga hindi talaga bumagsak yung piso ng napakabilis tulad ng nangyayari ngayon dyan. Grabe. Mga ka-Noypi, tapos ito pa si Sandro Marcos, nakita ko yung statement na kapag daw ang dolyar ay lumalakas, ang piso daw ay humihina. Asan ba ang logic ng batang to? Asan ang logic ng lawmaker na ito? Naturingang congressman tapos ganyan ang mga lohika, 'di ba? Sandro Marcos na palibasa anak mayaman kasi, 'di ba? Alam mo, Sandro Marcos, kung magbibitaw ka ng mga ganyang statement, kung talagang may bitaw ka, alam mo, isip-isipin mo muna. Ano bang graduate mo, mapapantayin mo ba ang master's degree in business administration ng Tigasing Noypi? O yung common sense na lang pagdating sa economics, no? Hindi ko alam kung anong pinagtapos mo, pero kung ano man yan, no? Alam mo, dapat iniisip mo, mag-contribute ka din dyan sa tatay mo nang hindi nagka-crash ng ganyan ng palitan ng piso kontra dolyares. Nagtatali-talinuan kayo dyan, kayong mga Marcos kayo, di ba? Except itong si Senator Amy, dahil iba yan sa inyo. Sa nakikita ko sa performance niya, talagang iba-iba sa inyo, di ba? Pero ikaw, Sandro Marcos, no? Talagang parang wala kang pinagkaiba dyan sa ama mo, no? Bata-bata mo, dapat mas maliksi, dapat mas matalas ka, Pero parang you're like your father, no? Na parang hindi nyo talaga ina-actionan yung mga agarang solusyon na dapat na gawin nyo. Nang sa ganun, hindi naman nasasayang yung pagod, yung pinagpapaguran ng mga OFWs natin na bawat pisong ipinapadala nila dyan sa mga pamilya nila, no?
talagang lumiliit ng value o halaga. Grabe. Mga Kanoypi, talagang ewan ko dito sa bangag na administrasyon to, no? Kung paano nila susolusyonan yan. Eh hanggang ngayon, impeachment trial lang tinututukan nila eh. Kung paano pulbusin ng mga Duterte, di ba? Grabe. Basta yan, huwag kayong susuko. Kapit lang mga Kanoypi. May awa din ng Diyos. Darating din ang panahon na si DP Sara ang mamumuno at aahon din ang ating bansa. Kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun. Ang Pilipinas ay maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga tigasing Noypi.